Kung naintindihan mo lang, Marcos Jr. ang batas, hindi mo yan gagawin. Hindi ka kasi nakakaintindi. Kaya sinasakyan ka nung mga kasamahan mo dyan, mga alipuris mo, may interest. Ayun. Sinursulan ka na ito gawin natin kahit na, kasi wala kang alam eh. Yes. At involved ang kanyang pinsan ni Presidente at pati ang kanyang isa pang pinsan na babaeng galing Amerika. At ang lumalabas, pati ang ambasador na second cousin niya yata ito si Babes Romualdez, lumalabas sa mga balita. Kaya nila tinanggal o pinatanggal o pinaalis ang sekretary na ito. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi mo, bastusan, lantarang paglabag sa batas, at talagang panggigipit at paggigiit ng mali over the law. Yusek Ben, you were 6 years undersecretary. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi nagaganap ang ganitong paglabag sa batas at ang kanyang approach ay kung anong nakalagay sa batas, kikilalanin at hindi niya nilalabag ang mga performing and functioning na mga bahagi ng gobyerno kahit ito ay nanggaling sa previous government. Tama po ba? Tama, hindi niya nagawa yon. Hindi niya ginawa. Bakit? Intelligente siyang presidente. Naintindihan niya ang batas. Di ba? Kung naintindihan mo lang, Marcos Jr. ang batas, hindi mo yan gagawin. Hindi ka kasi nakakaintindi. Kaya sinasakyan ka nung mga kasamahan mo dyan, mga alipuris mo, may interest. Ayun. Sinursulan ka na ito gawin natin kahit na, kasi wala kang alam eh. Yes or no ka lang eh. So, delikado yun. Delikado yun. Yun ang Because ibig kong sabihin. the president does not have to be a lawyer, Yeah. but he has to respect the law and he has to have lawyers around him. Of course, pero ngayon, ito, At ang kanyang executive secretary, Supreme Court Chief Supreme Court Justice. Chief Justice. Di ba? Eh, ngayon, so ibig sabihin, yung mga bright boys dyan na kasama niya, nakapaligid sa kanya, mas bright pa ba ang isang walang utak kaysa kanila na may utak? Ayun, klaro yun. Mama Bel, Secretary Acosta, what is there that they want to do in Mindanao na sa tingin nila hadlang ka kasi yung isa, gusto nila paramihin ang kanilang mga mining concessions. Hindi ko nang sabihin ang agency. Pabilisin ang pagpasok ng mga minahang malalaki at mga korporasyon na dambuhala ng dayuhang mga minero. At involved ang kanyang pinsan ni Presidente at pati ang kanyang isa pang pinsan na babaeng galing Amerika. At ang lumalabas, pati ang ambasador na second cousin niya yata ito si Babes Romualdez, lumalabas sa mga balita. Kaya nila tinanggal o pinatanggal o pinaalis ang sekretary na ito. Do you see the same pattern ng pagninegosyo, pamimera, at ano pang mga kabulastugan na gagawin nila at ikaw ay hadlang? B, straightforward if you have to deliver that message, nakikinig ang mamamayan, bakit nila pastangan ang opisina ninyo at ang batas na nangangalaga sa Mindanao Development Authority and to your functions and duty as secretary? Okay. Ka-Eric, bago ko sagutin yan, magdadagdag lang ko ng informasyon tungkol sa previous administration ni President Duterte. Tama po yung sinabi ni Yusek Ben Ranque na si Rodrigo Duterte po, nung siya ay Pangulo, sinusunod niya yung batas pagdating doon sa mga governance. Halimbawa po, nung pumasok si President Duterte, ang nakaupong named secretary was Lou Antonino, General Santos City. Pero yung term niya, matatapos pa ng mga bandang September. Kasi di ba papasok ang presidente July 1. So July, August, September, may 3 buwan pa. Nirespeto po yan ni former President Duterte. Hindi niya tinanggal si Lou Antonino kahit previous administration na appointee siya. Dahil nga po fixed term. Oo. So, nirespeto niya yung fixed term kahit hindi siya ang nag-appoint kay Lou Antonino. Very good. So, natapos ni Lou Antonino ang 6 years bilang Mindanao Development Authority na secretary. Ngayon so, sa tanong ko doon, ma'am. Po niya. Tapos, nung pagkatapos ni Lou Antonino, si Secretary Alonto naman ang pumalit bilang chairperson sa... Unfortunately, siya po ay nag-pass away during his term at siya po ay pinalitan naman ni Secretary Manny Piñol. Pero nung tumakbo si Manny Piñol bilang senador, automatically nag-resign po siya.
kasi hindi ka po pwedeng mag-file ng candidacy at manatili din sa pwesto. So after ni Manny Piñol, ako po yung in-appoint ni President Duterte. Ayun. Pero, ang pagkaalam po namin ay fixed term po yan dahil expressly provided By in law. RA 996, which is the Minda Act of 2010. Mhm. So, kawawa po yung aking mga coterminous staff at aking mga contract of service dahil kinuha ko po sila sa Minda dahil sa paniniwala na ito po ay fixed term. So ngayon po, nawalan sila ng trabaho, wala silang income. Ako rin, may mga loan din na po sa GSIS, pati yung mga kasama ko may mga government loan at may mga personal loans. So lahat po kami ay nalagay sa alanganin pagdating po sa Grabe. income. Ito na po yung mga kapapanganak lang ng asawa, may baby na naalagaan, may mga anak na pinapa-eskwela. So, ganyan po ang naging situation namin ngayon. Tapos, balikan ko po yung tanong ninyo, Go ahead po. Ang tanong namin po, ano ang nandyan sa Mindanao Development Authority that with your leadership, performing, well-functioning, professional ang pagpapatakbo mo, na kailangan kang tanggalin kay hodang i-violate nila ang batas at abusuhin ang kapangyarihan ng presidente, gagawin nila. What are they going to do? At mukhang lumalabas ang pangalan nitong Anton Lagdameo na naman. Siya din yata nag-preside sa pagpapalusob ng mga Gestapo private armed group type operation ng PNP sa laban sa Kingdom of Jesus Christ. Why is it that they're interested in Mindanao na kontrolin nila in spite that you are protected by law and you're performing well as a cabinet official? Yan po ang pinagtataka ko ka Eric kasi magkakilala po kami kasi kami ay taga Davao, kami ay taga Mindanao. Kilala ko po yan si Anton, kilala ko po yan si Leo Magno. In fact, nakikita kami sa mga official functions pero wala silang sinasabi sa akin. So ganun sila wala akong nakitang goodwill, wala akong nakitang good faith. Kasi harap-harapan na ako ay nabastos. Tama. Hindi sila gumawa ng attempt man lang na kausapin ako. So napakasama po ng ugali. Kasi kami po ay puro taga Davao at matagal na po kami magkakilala. Ngayon po, ano ang gusto nilang gawin dito sa Mindanao? Hindi ko po alam, hindi po ako privy sa kanilang kasi hindi nga ako position of trust and confidence eh. Hindi ako kasama sa inner circle nila. Tapos sinasabi nila, wala daw silang trust and confidence sa akin. In the first place, ako po ay chairperson ng Minda. Hindi po ako kasama ng inner circle ninyo. So, you have to factor out trust and confidence. Tama. Hindi ako coterminous eh. Ako ay protected ng batas. So, sinusunod ko yung batas, nagko-coordinate tayo kung ano ang magandang projects at programs for Mindanao. Ang ginagawa po kasi ng Minda, hindi ito nag-i-implement tulad ng DPWH. Kasi yung DPWH nagko-construct ng bridges, buildings, roads, ganun sila, di ba? Hindi gumagawa ng ganyan ang Minda. Hindi rin nagminina ang Minda. Hindi rin ito nagnenegosyo. Ang ginagawa ng Minda, tinitingnan ang integrated development nito. Halimbawa, ang isang region ay agricultural, ang isang region naman industrial, ang isang region naman na doon yung mga seaports, airports, at iba pa, logistics naman yung kanila. So, titingnan ng Minda kung ano yung pinakamagandang paraan na seamless ang operation. At titingnan yung buong value chain po ng Mindanao para kung merong sakuna, kung merong kaguluhan, kung merong matibay pa rin ang pundasyon ng Minda pagdating sa socio-economic development. Claro. At ipaplano niya rin yung mga dadating pa na mga sitwasyon na kailangan maging matatag ang Mindanao. So wala kami hinahawakan na pera, ang hinahawakan po namin ay operations para sa mga technical meetings. At pag nagsabi yung private sector or yung government na Minda, kailangan namin briefing kung ano na ang status ng ganito dito sa Southern Mindanao, Central Mindanao. So nagbibigay po kami ng mga economic briefings. So ganun po kasimple, nasa background po ang Minda because technical po ang ginagawa namin. Hindi kami high profile. In fact, napakaliit po ng budget ng Minda kasi hindi nga kami nag-implement ng
Alam niyo, Eric, nakakatawa kasi nung pumunta kami sa Congress, I think last year, humihingi kami ng karagdagang pondo para sa operations ng opisina. Nakantsawan pa kami kasi ang sabi nung isang congressman, ano ba naman yung budget ng MINDA? Parang ang halaga ay multi-purpose building lang. Grabe. So, Maliit. po, promise, yan po ay buong katotohanan. Nakantsawan pa kami. May tanong dito this is going to be the second to the last question namin kasi magkakaroon din tayo ng ibang talakayan at may related question. Magre-react din si Yusek Ben Rankin ito. Hindi po ba kaya tinanggal kayo